tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at Tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan niyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Pasalamat tayo sa Diyos sa araw nitong ibinigay sa atin. Kahit maulan, narito tayo. Puno ng pagpapala at biyaya. Sa ating misa ngayon, itaas natin sa Diyos ang ating mga kahilingan, ang ating mga saloobin. Isama natin sa ating panalangin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan, pinagkakautangan natin ang loob at mga taong nangangailangan ng ating dasal, lalo tigit ang mga may hina at may sakit. Tayo sa ikalabing-anim na linggo sa karaniwang panahon, araw ng Martes. Upang tayo maging karapat-dapat sa pagdiriwang na ito, lumapit tayo sa Diyos na may pagsisisi, aminin muna natin ang ating mga nagawang pagkakamali, ang ating mga kasalanan. Inaamin ko ang makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan, tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham. Gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa noong unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa.
Ulitin po natin. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ikaw, o Poon, naging mapagbigay sa iyong bayan. Pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay. Pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong puot sa ginawa nila iyong inalis. Tinalakdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Kaya naman, Poon, ibalik mo sana ang iyong paglingap. Ang pagkamuhi mong aming nadaramay, limutin mo ng ganap. Ang pagkagalit mo at puot sa amin wala na bang hanggan? Di na ba lulubag, di na matatapos ang iyong galit na iyan? Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ibangon mo kami, sana ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Poon, ipakita mo na ang iyong pag-ibig na wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Magsitayo po lahat. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Wikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap. Ngunit sinabi ni Jesus, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang ating ebanghelyo ngayon ay tumutukoy sa tinatawag nating relationship ng hangin. Alam nating lahat na isa lang ang anak ni Maria, walang kapatid ang ating Panginoong Jesus. Pero kung napansin niyo po, ang sabi ng ebanghelyo, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Kaya may nagsabi kay Jesus, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Alam niyo po sa kultura ng mga Hudyo, sa panahon ni Jesus, at sa wika na kanilang ginagamit, ang Hebrew at Aramaic, wala po silang direct translation sa pinsan o kamag-anak. Ang lahat ay tinatawag nila na kapatid. Ibig sabihin, ang salitang kapatid ay malawak, kaya hindi dapat tayo malito. Sa kakulangan ng salita nila, ang salitang kapatid ay tumutukoy sa kamag-anak o di kaya pinsan. Ulitin ko, isang anak lang ng ating mahal na ina, si Jesucristo. Sa makatuwid, ang binabanggit dito sa ating Banghelyo ay mga kamag-anak ni Jesus na kasama ng kanyang ina.
Ngayon, ang pangalawang gusto kong tingnan natin ay yung sinasabi ni Jesus dahil nung ipinagpaalam nila kay Jesus na nariyan ang kanyang ina at mga kamag-anak, anong sagot ni Jesus sa kanila? Sino ang aking ina? Sino-sino ang aking mga kapatid? At ang sabi pa niya, ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, sila ang aking ina at mga kapatid. Now, hindi po pang-iinsulto ang sinabi ni Jesus. Hindi natin pwedeng sabihin na snub si Jesus na hindi niya ginagalang ang kanyang ina at mga kamag-anak. Ang sabi ng mga dalubhasa dito, pinatatatag lamang ni Jesus ang katayuan ng kanyang ina at mga kamag-anak kaugnay sa kanya. Ibig sabihin, hindi lang basta-basta na tinatawag ng Panginoon si Maria na nanay o ina, yung kanyang mga kamag-anak na kapatid. Kay Maria, may mas malalim pa doon na pagiging ina ni Maria kay Jesus. Yun ang pagkatao ni Maria. Siya ay nakikinig, sumusunod at tumatalima sa kagustuhan, kalooban ng Diyos. Sa makatuwid, ang sinasabi niya sa kanila, isang pagmamalaki. Ipinagmamalaki ni Jesus ang kanyang ina sa kanila. More than the blood relations, mahalaga na meron tayong spiritual relationship to one another. Though we differ in color, in race, in religion, o anumang katayuan natin sa buhay, tayong lahat ay magkakapatid. Tayo ay mga anak ng Diyos. Linikha niya tayo ayon sa kanyang larawan at kawangis. Itong tinitingnan ni Jesus, kaya hindi agad siya nanghuhusga kanino man. Dahil pinapahalaga ni Jesus ang spiritual relationship. Diba ayaw nating nasasaktan ng ating mga mahal sa buhay, ang ating pamilya. Sana hindi lang hanggang sa blood relationship. Pahalagahan din natin ang ating spiritual relationship. Dahil kahit wala tayong blood relations sa isa't isa, tayo rin ay magkakapatid. Sana ganun ang ating tingin, dahil nilikha tayo ng Diyos. At kung titingnan natin, tinanggap tayo ng Diyos, inampun tayo niya bilang kanyang mga anak sa kabila ng ating mga kahinaan. Kaya para sa akin, ang mensahe at hamon sa ating ebanghelyo ngayon ay magpunyagi tayo at magsikap na makasunod sa kalooban ng Diyos upang tayo ay maging karapat-dapat na maging anak ng Diyos. Sana magkaroon tayo ng lakas na makasunod sa kalooban niya. Para tulad ni Maria, ipinagmamalaki ng ating Panginoong Yesus, may pagmalaki din niya tayo bilang karapat-dapat maging kapatid niya, kaugnayan niya. Ito ang hamon at mensahe sa atin, ebanghelyo ngayong Martes. Amen? Natitipon bilang isang komunidad, humingi tayo sa Diyos Ama para sa ating mga pangangailangan. At sa bawat panalangin ng ating tutugon, Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang simbahan naway maging isang tunay na pamilya na may pananalig sa kalooban ng Ama at sa mga turo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway huwag magpasa ng mga batas na labag sa ating pananampalataya at moralidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga pamilya, naway maging tunay na magkakapatid sa turing sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal sa isa't isa ayon sa kalooban ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa, naway pakitaan natin ng pagkalinga sa anumang paraan upang mapagaan ang kanilang dinadala at matulungan silang patuloy na magtiwala sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa ngalan ng iyong anak, basbasan mo kami.
Sama natin sa ating panalangin ang mga intensyon na ibinigay sa atin para sa panalangin ng pasasalamat, mga sponsor, mga kahilingan, paggaling at mga kaluluwa. At para sa ating mga personal na kahilingan. Mapagmahal na Ama, gawin mo kaming mga tapat na anak mo na masunurin sa iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo. Tanggapin sa iyong kamay, alay namin aming buhay, bawat kalan at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubhang mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabagot idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangiat na mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paghiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Panginoong Diyos Diyos na na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kahawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kahawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang butihing kabiyak, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa. Ng aming kakanin Sa araw-araw at tawarin mo kami sa aming mga sala. Aral ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace po, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ko ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maiksing paanyaya,
Pagkatapos po ng ating banal na misa, atin pong isasagawa ang pagpapahalik sa relic ni San Nicolas de Tolentino na susundan ng pagdarasal ng Santo Rosario at debosyon para sa karangalan ni San Nicolas de Tolentino. Maraming salamat po. Maraming salamat sa latag na litot na kaysa sa ating banal na misa, maagang gumising, naghanda para sa ating pagdiriwang at sa mga nag-serve at naglingkod. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Natapos ng banal na misa, taglayin ninyo sa pag-alis ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Salamat po. Diyos. Mananaparin sa Nicolas de Tolentino, ikaw ay tinawag ng Diyos upang sa pagmamalasakit at pagmamahal, ikaw ay maging kawangis ng Panginoong Jesus. O banal na Pari sa Nicolas de Tolentino, ikaw ay sinugo ng Diyos. Ilan ka huling umiyak? Kapag tayo po ay may pinagdaraanan, ito man ay hapdi, ito man ay takot, ito'y pangamba, matinding problema, pagsubok na dumating, ikaw ay may malubhang sakit, o kaya naman wala kang kalaban-laban sa buhay, tayo po ay umaaray, tayo po ay umiiyak sa Diyos. At sa tuwing tayo ay nagdarasal, hindi ko po alam kung naranasan nyo na po na kayo po'y nagdasal pero puro iyak naman, puro luha ang pumapatak sa inyong mga mata. Ni hindi mo mawari kung ano ang iyong sasabihin sa Diyos. Ikaw ay nauubusan ng salita at hindi mo alam kung ano ang iyong sasabihin sa Diyos. Alam po ninyo, ang luha ay saring panalangin na uunawaan ng Diyos. Sa ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, napakinggan po natin si Maria Magdalena umiiyak. Bakit umiiyak si Maria Magdalena? Sapagkat ang akala niya ay kinuha ang katawan ng Panginoong Jesucristo. Siya ay malungkot, siya ay umiiyak, tumatangis sapagkat mahal na mahal niya ang Panginoong Jesucristo. Huwag po tayong mag-alala sa tuwing tayo nagdarasal at hindi natin alam ang ating sasabihin at bukod na lamang ang ating mga luha ang silang pumapatak sa ating mga mata. Lagi po nating tatandaan, alam ng Diyos ang ating pinagdaraanan sa buhay. Ang mga luha ay mga panalangin ding nauunawaan niya. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, tanggapin mo ang aming mga luha. Tanda ng aming pagsisisi, tanda ng aming pagbabalik. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, para mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan sa bisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinaranan ka namin. Nuestro
namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,